Ay, magandang hapon ho mga friend. Alas 5:15 ho rito. 15 minutos na lang, magdidesisyon na ho yung ICC kung magagrant yung interim release na ito si Digong o hindi. Oo, yan ang laman ng balita ngayon mula kanina umaga. Oo, pakinggan natin ha. At bigay tayo reaction dito konti. Abangan na ngayong hapon ng desisyon ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release na nauna ng ibinasura ng pre-trial chamber. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, magiging mabilis ang pagdinig na posibleng tumagal lang ng hanggang 2 oras. Hindi dadalo si Duterte matapos mag-waive ng... Matagal pa ho yan. Ako, magsasabi na ako diyan kung anong ano ko diyan. Malabo ho yan mangyari na magagrant ho yung ano niyan. Yung request niya ng interim release, wala ho yan sa sikat ng araw. At kung ho yan mangyayari, wala na hong magtitiwala pa dyan sa International Criminal Court na yan. Bakit? Ang kaso ho ni Digong, crime against humanity. Ngayon, ang depensa mo, matanda na, 80 anyos na yung gumawa, not fit to stand trial, may topak, mga ganon. Tapos sasabihin mo, palayain na? Malabo ho yung mga boss. Pilipinas. No? Suntok ho sa buwan yan. Sabi nga ni Atty. Conti, 99% siya Maasa siya na walang mangyayari. Meron lang 1% na kumbaga sa anong milagro ni Satanas, ni Satanas. Ewan ko sino yung Diyos nila. Ha? Ang kaso mo, crimes against humanity, ang depensang gagawin mo sa kaso mo, matanda ka na. At ikaw, not fit to stand trial. Tapos, pauuwiin ka. Ganun na lang ba yun? Malabo ho yan. Naaresto ho yan Inaresto. Kumbaga sa ano ang kaso nito, no bail. Yan yung interim release, parang bail yan na nakapag pinayagan siya na malabo. Tsaka binaboy nila itong mga Duterte, ang ICC, sinabi nga nila, kinidnap, wala kayong jurisdiction dito, kung ano-ano, di ba? Malabo mangyari. Ako hindi ako maasang mangyayari yan na magagrant yan. Pinag-uusapan na yan mula kaninang umaga hanggang kailan pa. Hanggang kahapon pa nga yan, pinag-uusapan niya na kung magagrant o hindi. Malabo ho yan, hindi ho yan. Kung ganyan pala, di palayain na lahat yung mga nakakulong sa Muntinlupa ng mga kriminal na not fit to stand trial. Malabo. Pwede rin gawin depensa ni Bato yan. Meron akong topak, not fit to stand. Malabo ho yan. Suntok sa buwan ho yan. Maski anong mangyari, suntok ho yan sa buwan. Malabo ho talaga. Kaso mo, crimes against humanity, kumbaga sa pumatay ka, nagpapatay ka ng napakaraming tao. Naaresto ka. Tapos ngayon, sabihin mo may sakit ka, matanda ka na, yun ang depensa mo. Dapat yan. Ang depensa mo dyan, patatunayan mo na hindi totoo, na ikaw, yung kasong isinasampa sa'yo, ganun lang yun, para ma-dismiss yung kaso mo. Ikaw, si Rodrigo, ikaw, nakasakdal sa ito, ano masasabi mo? Not guilty. Ilan naman sasabihin niya, not guilty. Wala pang ganun magpipili ka ng not guilty na hindi nangyari yung kasong isinasampa sa'yo. Wala pang ganun di ba? Hindi pa siya tinatanong tungkol sa kaso niya. Basta may kaso siya. Di ba? Yun wala malabo. Para bang ikaw ba ay nagpapatay ng ganito ang depensa ng abogado mo Hindi pa nga natatanong si Duterte. Ang tanong pa lang kay Duterte, what is your name Di ba? Yung palang tanong kay Duterte, what is your name? Wala pa ho, di pa ho siya binabasahan, halos na sakdal
Oh. Hindi ba? Oh. Malabo yan. Punta tayo sa kabilang topic. Oh, ito. 8 akusado sa kasong graft kaugnay sa yung mga blood control. Oh, ito. Mainit na balita, humarap 1 hour ago lang ho ito. Mainit na balita. at naghain na ng plea sa Sandigan Bayan ang 8 akusado kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Para yan sa kaso nilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Bago mag-alas 8 ng umaga, sabay-sabay na dumating ang mga lalaking akusado sakay ng bus ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail Male Dormitory. Hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant for Lerma Caico, not guilty sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang plea ng mga akusado na sina Caico, DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben de los Santos Jr., Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felizardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrexis Tamayo. Hindi naman nakarating si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Calvo dahil wala raw produce order mula sa korte ayon sa Defense Counsel. Sa arraignment ngayong araw, hiniling ng Defense Counsel na iwasan ng depensa at ng prosecution pati na ng ombudsman ang mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Pre-judge na raw kasi ang mga akusado sa Court of Public Opinion tulad na lang halimbawa sa mga nagsasabing substandard ang proyekto. Ayon naman kay Associate Judge Pakialam nila dyan. Eh, kung hindi substandard, di hindi bakit na pipreempt na? Siyado naman kayo kung hindi kayo, wala kayong kasalanan, ano kinakatakot ninyo? Diba? Sis Henergito ng Sandigan Bayan 5th Division, alam naman daw ng mga abogado ang kanilang responsibilidad. Sakaling hindi raw tumupad, aaksyonan ito ng korte. Nakatakda ang preliminary conference sa Enero at sa Pebrero. Samantala, Rafi Connie, bukod dito sa naging arraignment nga sa graft charges, ay magkakaroon din ng arraignment naman para sa kasong malversation sa darating naman na December 2. Connie, Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ayun, not guilty lahat sila. Lahat ho yan. Not guilty, itutulaok niyan. At, sa Enero na ho at Pebrero, yung susunod na sabi sa korte, no? Sa dami ho niyan, no? Lahat ho yan, wala naman hong aamin. Maliban na nga dito kay Bernardo, tapos yan sila Alcantara at kung sino-sino si Hernandez. Pero itong mga inaakusahan na to ng mga district engineer na kung ano-ano to, ayan, 8 sila, not guilty na agad sila, di ba? Mahaba-haba pa hong istorya yan, mga boss, di ba? Oy, may balita ho, nagsoli na raw ng 110 million si Alcantara. Napanood ko si His Excellency, di ba? At yung kay Asaldi ko raw, nakaprisa lahat. Ang mga aeroplano, lahat-lahat, malaki-laki yung pera. Pero Alcantara, 110 million? Barya yun. Barya lang yun. Mansion lang ni Alcantara, puta, laki. Nakita ko yun, pinakita rito sa yung bahay niya, talagang lintik naman, aba? Tsaka ito, sila Price, mga gurami lang ito nagsosoli na to. Gurami pa lang to. Wala pa yung mga politiko na mga, big crocodile. Hindi big fish, di ba? Big crocodile. Wala pa yan. Ito, kumbaga sa to 110 million. Tinga lang yan maski yung sinoli ni Alcantara na yan, 110 million, barya lang sa kanya yan. Marami pa yan. Lalo yung Bernardo. Lalo yung Bernardo. Yung nagturo lahat, kila Saldico, lahat. Kila Jinggoy, lahat. Yung maraming tinuro. Lalong malaking dapat na ma-recover doon. Billion ito. Baka umabot pa ng trillion yung mga ninakaw na itong mga to flood control ghost project na to. Diba?
yung mga prena, pag-absuelto ng COMELEC kay Escudero, inaasahan na raw ni Atty. Romy Macalintal. Bakit? Ito. Kakausap para sa ilang kalinawang legal ang itinuturing na pong suki ng ating programa at himpilan, ang veteran election lawyer na si Attorney Romulo Romy Macalintal. Attorney Macalintal, good morning po. Johnny Bañez Runasino. Live na po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Attorney. Good morning po, Attorney. Magandang umaga sa inyong dalawa, JD or DJ. Oy, Ganda naman. One day ago ito eh. Parang pang senior moments na rin ang dati. Alam ko babanggitin ni Attorney, magandang lalaki din po kayo. Siyempre, pareho lang sa inyo. Gumagaya lang. Alright. Pinapatawa lamang natin sa simula, Attorney Romy Mac, dahil medyo mabigat-bigat itong sumalubong sa ating actually, headline pa natin kanina, yung pagkaka-absuelto ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC kay dating Senate President Francis Chis Escudero. Ang ano pong reaction niyo dito, Attorney Romy Mac? Well, yun naman ang inaasahan ko na mangyayari dyan, ano? Dahil sa yung kasi nga kasong sinasampalaban sa kanila. Ito mabigat. Inaasahan na pala ni veteran lawyer na Atty. Mac. Inaasahan niya na yan ang mangyayari. Pati natin kung bakit inaasahan niya, ha? Ay tungkol lamang sa sinasabing donasyon umano ng isang kumpanya. Ngunit lumalabas na yung kumpanya pa lang yun ay wala namang pangalan na siya ay talaga nagbigay ng donasyon, kundi ang nagbigay ng donasyon ay presidente ng kumpanya. Pero ang depensa nga nila ay yung perang ginamit ay hindi naman pera ng kumpanya, kundi pera noong presidente. Pucha, ayoko nang pakinggan. Ayoko nang pakinggan. Alabo, oo, no? Pero kay Atty. Mac, kailangan daw hanapin yung kung ano. Presidente ng kumpanya, para sinasabi nyo na kunyari, hahanapan pa raw ng paper trail kung nanggaling nga ba rin sa kumpanya yung perang binigay ni Lubiano kay Escudero. Anak ng puto. Ano ba to? Sakit sa ulo, di ba? Oo. Tuloy pa natin ng konti. Dahil maaga pa eh. Sige. Yung pala personal money niya. So, silalim kasi ng ating saligang batas, dapat yung pera ay manggagaling mismo sa kumpanya. At kung ang perang iyan ay nanggaling sa empleyado o opisyal ng isang kumpanya, iyan ay hindi ipinagbabawal ng ating. Teka, Atty. Mac. Presidente nagbigay, presidente ng kumpanya. Puta lang nga naman, gago yung presidente ng kumpanya na yan na magbibigay ng 30 milyon sa isang kandidato. Senate President pa. Na walang balik. Hindi naman 3,000 yan o 30,000. 30 milyon. Absuelto dahil nga raw hindi raw mapapatunayan na yung pera ay nanggaling daw doon sa kumpanya dahil nanggaling lang daw doon sa presidente ng kumpanya. Hawata, sumakita ulo ko dyan. Kung ganun pala, ay ito hong presidente ng kumpanya, yun hong kumpanyang sinasabi na presidente siya, ay namunini ho sa proyekto. Diyan ho sa Sursugon. Wala na ho yung mga sinasabing vested interest. Wala na ho eh. Basta, ikaw, kunyari, presidente ka ng, ayan nga, korporasyon na ganyan, magbigay ka lang doon sa kandidato at bibigyan ka niya ng katao, wala kang sabit. Hindi pala bawal yun. Gunggong ba yun? Sinong kaibigan na si Raulo magbibigay ng 30 milyon? Nang walang kapalit. Tangina, ba? Naman tayo abogado, mga boss. Pero puta, malaking kabalbalan mo yung batas na yan. Tangina niya. Yun nga, bumili ka ng boto, bawal eh.
bawal sa batas ng COMELEC yung vote buying. Pwede kang ma-disqualify pag ikaw ay napatunayan bumili ng boto. Ito ang binili mo, senador. Ngayon, ano naman, inamin naman na oo, nagbigay ako dyan. Pero sarili kong pera, hindi pera ng kumpanya. Yan. Ano ka lang, puta, ano yan? Yun din naman sinabi ni Atty. Claire kagabi. Oo. Pero hindi papayag sila Ronald Llamas sa mga ganyang klaseng rason. Oo, no? Wala nang bawal. O baka pati si pati si dito si Marcoleta, sabi rin Atty. Mac dito, lusot din lulusot pa rin Oo. Yung donasyon sa kanya na 112 million ang ginastos niya sa kanyang kampanya, tapos ang salin niya 52 million. Anak puta. Ano yan? Pag ganyan ang batas, putang ina, anong klase mo? Ha? Ano na? Di ba? Ewan, mga boss. Ang sakit sa ulo. Yung itong sinabi ni Atty. Mac na to. Kunyari ako, presidente ako ng kumpanya. Marami akong gusto kong pumasok sa deal sa gobyerno. Yung aking kumpanya, yung aking construction company. Senador, ko to, dudonate ako sa kumpanya mo. Sarili kong pera. Sabi naman ni Atty. Mac, kailangan malaman na may paper trail na hindi sa sariling pera ni Lubiano nang galing, kung hindi sa kumpanya nang galing, yung perang i-donate para, tawag dito, na hindi ka napatunayan yun na sa kumpanya galing, kung hindi doon sa presidente nang galing. Gusto kong pumutok. Hindi kaya na. Puta na. Ha? Sus Mario Jose po. Kakilakilabot yung batas yan. Lahat pwede na. Oo, lahat pwede na. O kagaya itong mga diskaya. Yung mga binigay namin yun sa mga politiko na yan, di naman galing sa kumpanya namin Galing sa sarili namin, bulsa yan Pwede niya na sabihin yan, mga dismaya. Lusot na kayo. Lusot si Escudero Tsaka si Lubiano ba't hindi kayo lulusot? Di ba? Sa ulo ko. Nagpapawisan ako din sa batas na ito. Pantakin mo. Presidente ka ng kumpanya, magbigay ka doon sa senador, 30 milyon, tapos namunini ka ng proyekto doon sa Sursugun mismo, ang dami, pinakita. May nagsampa naman ng kaso dito kay Escudero Private attorney yata, wala yatang gumagalaw. Hindi yata pag gumagalaw. Pag ganito, ang sakit. Baka wala akong maparusahan senador. At saka kongresista. Sana mali tayo. Sana meron nga, His Excellency. Si Jinggoy, nag-a-apply na naman na tawag dito. Mag-a-abroad daw. Ano na? Maghintay na lang tayo. Magkulab na tayo, mga friend. Maghintay na lang tayo ng itong teleserye na to. Kung mangyayari dito. Kung may makukulong ang senador. Oo. Kung may magbabalik nga ng mga politiko ng kanilang mga ninakaw. Ito yung mga nagbabalik na to sila. Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Pon ho yan, Pon. Oo. Malayong-malayo pa ho sa katotohanan. Oo. Yung 110 million na ibinabalik nito si Henry Alcantara na to, malayong-malayo pa ho. Napakarami pa ho, malalaking buhaya. Na sobrang ibabalik. Pero anyway, ito ang isang malaking buhaya, si Saldico, sabi ni His Excellency, na-freeze na raw lahat yata ang asset nito. Billion to.
Oo, saka naman nakakakita kasi ng bahay nito sa saldi ko. Puta, ilan yung kahadero sa loob? Ang lalaki, oh. Kahadero. Matangin yun. Ha? Gaano karaming pera yan? Ang putang ina, oh. Kawawa si Juan de la Cruz, mga boss. Magkulab na po tayo. Antayin ko yung ano. Baka ho, meron na naka-live daw po eh. Yung interim release ni Digong. No, na malabo pa ho. Pag ho yan ay nag-grant, pwede na tayong mampugong biyero. Ay, nako mga boss. Parang ano, dito, pwede rin dito. Kung po pwede sa ICC ang ganyang klaseng depensa. Kunyari, may nakapatay ka, tapos na-aresto ka, tapos kunyari, babasahan ka ng sakdal, may sakit eh. Tsaka ano, wala na sa sarili. Sa kanan nyo basahan ng sakdal, hindi siya fit to stand trial eh, yung aking kliyente. Pwedeng kami ng mga abogado yan. Oo, di ba? Oo, pwedeng gawin. Pwede sa ICC, ba't hindi pwede sa Pilipinas? Di ba? Kunyari, nakamatay. Kapatay ka, ganyan. Tapos, nahuli ka. Nahuli. Tapos, babasahan ka ngayon ng sakdal. Haharap ka sa korte. Sabi ng abogado, may sakit po yung kliyente ko eh. Ha? Wala ako sa sarili. Oo. Postpone muna yung pagbasa na yan. Pwede yun eh. Pwede sa ICC. Ba't di pwede sa lokal? Di ba? Diyos na lang. Lord. No? Kalat di Baya, shout out my friend. Jab Alvaro, good evening Sir Rox. Tama kayo na yung Comelec ay aso ng politiko. Pwede. Aso ba o... Kalat niyo. Good evening Kasani. Simple lang yan Kasani. Ang tanong, magkano ba? Yun lang yun. O di ba? Sinabi mo pa. Porbing Peña, shout out. Dapat palitan na si Garcia. Madali siyang makuha sa lagay. Elected son of God. Shout out. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Anong ginawa ni Marcos Jr.? Kaya nga marami na nagagalit sa kanya dahil hinahayaan niya kakainin siya ng mga nasa gobyerno niya rin. Yun. Celito Mabait, shout out. Elizabeth Iscari. Good evening Sir Rox. Ano ba ang aasahan mo dito sa Comelec? Kumulik naman yan. Tawa-tawa si Ili. Kaya inabsuelto itong si Kiss sa sinabing nagtanggap ito ng donasyon noong eleksyon na nakinabang itong nagdonor sa kanya ng malinaw na foul ito sa rule of ng eleksyon. Siyempre, may lagayang naganap dyan. Money. Pero ayon sa batas, basta't hindi raw napatunayan na yung pera ay nanggaling dun sa korporasyon, pwede raw yun. Yari, ikaw, Elizabeth, presidente ka ng construction firm, gusto mong pumunta sa gobyerno, kaibigan mo yung senador, bigyan mo ng 30 million o 20 million, tapos magkakaroon ka ng maraming proyekto, hindi naman bawal yun. Kasi sarili mong pera mo raw yung binigay mo doon. Ganun ang explanation ng batas. Elizabeth, ito naman si Sarang Buwang na naka-ready na raw siya maging Pangulo. Bakit? Sigurado ba siyang napapayag ang nakararaming Pinoy? Siguro sa planetang Mars, doon siya pwedeng presidente. Kasi planetang Mars, sa impyerno, wala naman tao doon. Sa impyerno nga raw siya maging presidente. Grabe. Atat na yung Buwang na Sara. Kasi nga, may plano na silang matigil ang investigasyon sa flood control na yan. Totoo kasi involved din yung mga Duterte. At sa dami ng mga DDS politics na makukulong dito, ito ang chance para matigil ito. Totoo. Kaya last chance na nila ito. Desperate move na ito ng mga DDS. Totoo. Yun nga yan eh. Kaya nga dapat si His Excellency parating naka-bulletproof eh. Parating nakalantad yung ulo. Mamaya, ini-sniper ka dyan. Tignan mo. Elizabeth Iscari, Si Rox,
Dapat lang kumilos na ito si BBM dyan sa ginagawang kudeta ng mga Duterte na yan at mga DDS. Di mo talaga alam kung anong pinaplano ng mga ito. Parang do or die ang galawan nila. Totoo. Pero sana nga ang masang Pinoy magising na din na huwag magbulag-bulagan at magiging kawawa tayo. Pag nagtagumpay ang mga yan, let us pray na lang. Kasi halang ang kaluluwa ng mga yan. Sinabi mo pa. Rogelio Damaso, shoutout. Sa Rox, duwag talaga si PBBM. Kung si Sara nasa posisyon at ganyan na sinasabi, patay na siya. Diba? Sabi ni Digong, pag di mo kayang pumatay, di ka pwedeng presidente. Diba, sir? Oh, sinabi niya yan. Tama. Oh, galing ni Rogelio. Michael Edwin Mike, shoutout my friend. Ha? Rogelio Damaso ulit. Oh. Ano ang ginagawa ni Marcos, Sir Rox? Dapat bang alisin na siya lahat ng government institution corrupt? Oh, yun nga, lahat halos ang government institution corrupt eh. Oscar Regalario, shout out. Nawindang lahat ng tao, sabi niya. Michelle Edwin ay Librado Ludovico, blessed morning Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, pa stay safe and healthy. Hayop talaga. Saan kumukuha ng kapal na mukha ito si Sarang Puliling? Ito naman si Hello Garci ng Comolekta. PI ka, tamaan ka, tawa ng kidlat, hayop ka. May ulo niya kay Hello Garci. Pastor Julagon, my friend, shout out. Mary Chat, shout out. So sad. What is happening in my beloved country? Yan. Walang mapuntahan. Jokiano, shout out. Yan ang legacy ng mga PI na Duterte. Di pa mamatay para matahimik na ang bansa. Alam mo yung mga ganyan masamanda mo. Matagal mamatay yan, Jokiano. Jokiano, BBM, gamitin mo na ang kamay na bakal. Huwag kang matulog sa pansitan. Alberto Olaer, shout out. Karoke, si Sara Duterte baka nakainom siya ng nilagang aligatong. Nilagang alinggatong kalabaw, sobrang kati. Sobrang kati nun. Pag masagi mo, sobrang kati at masakit. Lalagnating ka pa. Wala kang langis. Wala kang langis nung World War II, 1942-43. Mga 6 years old doon kami, nagtago sa barangay Lumbayong, Tampakan, South Cotabato, na may magandang bundok. I-google mo nyo, Karoke. Chupisa Bonao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga kawarriors. Ay, nako, sobrang nakakainis na yung si Mata. Kaya siguro lumaki ang mata niya, lalo pag nakakakita ng pera sa harapan niya. Kaya ayun, absuelto si Quezon. Good night po, kuya, sa mga kawarriors. Sabi naman nila, hindi raw eh. Legal daw yun, legal. Sam AJ, shout out. Karox, kanino ka pabor? Demokrasya o revolutionary government? Kung ako, pabor ako sa nangyayari ngayon. Pero kailangan yung magmumuna sa revolusyon, talagang matinong tao. Oo, nahandang magmalasakit sa bayan. At paghuhulihin lahat itong mga magnanakaw na to, ganun. Parang Benjamin Taure ng Afrika. Oo, ganun. Captain Benjamin Taure ng Afrika. Napapanood ba yun? Sammy J. Mary Lebron, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Apolinar, Analisa, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Friend Shervin, no? Sumasayang papawid po. Impong Basyang, Team Tedeli po bumabati ng may ngiti. Saya. Sayo, Sir Rox, at subong Team Rocky Warriors the Great. As expected po, Sir Rox. Bumaliktad naman po ang bangka. Sa ngalan ng padulas, di pa taranta. Tao yan ba? Bae, Sir Rox. Sa panahon po ngayon, yung pong salitang hiya, pinapalitan na po siya ng pinalitan na po siya sa diksyonaryo ng kapal ng mukha. Anong hiya-hiya ang pinagsasabi nyo, ha? Pag di makapal ang mukha mo, wala kang kwentang politiko. Isa kang uhugin at lampasot. At beltok-beltokan ka ng mga buhayang hagum. Nako talaga naman yan si Coago Disgracia. Talagang yan po ang salot sa Comelec, Sir Rox. Sa ilang taon po na yan ang nakaupo dyan at
mamanipula ng lahat ng mga gimmick, lahat ng magic, ba Sir Rox, sa talino po niyan at sobrang pagkawais, ba ano po siguro ang panama ni Dismaya at Guardiola sa mga tagong kurakot niyan, Sir Rox? Barya lang yan. Barya lang yan. No? Naku, sa totoo lang po, Sir Rox, iba po ang kutob at amoy ko dyan. Sa pinutukan ng lintik na yan. Sa itsura pa lang yan, Sir Rox, mukha ng manipulador at mukha pong di katiwa-tiwala. Kaya yung resulta kay Quezon, naku, wag kami mga buwisit yawa, paanong magiging inosente ang taong tadtad ng anomalya sa pagnanakaw, aber? Tsaka alam mo, Tia Delica, kung malinis kang tao, hindi mo kaya magbigay ng $1 milyon na halaga ng singsing sa iyong wasiwat. Ha? Aber, nako Mr. Kwagong Mata, huwag kang magpatay mali siya. Maraming bulok na kwentong tungkol sa'yo. Madami ding anomalya na may naghahabol sa'yo dahil sa di ka nakakabayad. Pero kinanya mo na agad ang property. Alam mo pala yun, friend. No, umuupa siya ng kondo. Bandang huli, ayaw niya na magbayad. Kanya na pala yung kondo. Balitang-balita yan. Bakit nananahimik ba? Siyempre pa, Sir Rox, umaagos po ang biyaya, kaliwat kanan, sa pagbilip pa lang ng mga magic makina. Kaya wag mo kaming gawing inutil at maniniwala sa tabil ng dila mo, okay? Sana dumating din ang araw, sumingaw din ang baho mo at mga kawalangyaan na pinaggagawa mo dyan sa Comelec. Nayawa ka. Tsura pa lang ng pagmumukha mo, nakakasuka na. Gayong ulong Tia Delica Mata. Pero Sir Rox, ako po ay naniniwala na walang baho at bulok na lihim na hindi sumisingaw sa takdang panahon. Sana nga, pre. May araw ka rin, Mr. Quago. Karma is real sa mga taong katulad nyo dyan sa Comelec. Alam mo, Tia Deli, totoo lang, no? Itong mga kawalangyaan, itong mga demonyo na ito sa lupa, hanggang lupa lang. Pero hindi naniniwala sa Diyos ng mga to. Sa totoo lang, mga pre. Itong mga demonyo, mga ganito, na magnakaw sa gobyerno, lahat. Wala ko yan. Hindi ko naniniwala sa Diyos yan. Hindi ko naniniwala sa Diyos. What you reap is what you sow. Sarap lang po talaga, Sir Rox, maging instant billionaire, walang kahirap-hirap. Yun nga, gamit mo lang ang matabil at madulas mong bunganga. Yung pong basyang signing off po muna. At sa inyo pong lahat ay nagmamahal at nakikibaka. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Have a blessed weekend ahead to all ka-warriors. Ingat po palagi, Sir Rox. Ikaw din. Huwag po tayong susuko at huwag pong mawawalan ng pag-asa. God si Lord po ang ating gabay. Kapit lang po tayo. Sige, Sir Rox. Footprints in the sun dahil may bukas pa. Yun Nilo Fernandez, shout out. Nakakaput na ang nangyayari sa ating gobyerno. Ang kakapal na mukha. Quezon, Marcoleta, Jinggoy, Boydila, Inday Lustay. Magsilayas na kayo sa Pilipinas. Ayaw naman na. Gusto nga umalis na ni Jinggoy. Edmond Sanun. Shout out. Grabe, Sir Rox. Talaga namang binababoy na nila ang batas ng ating bansa. Sobra ang panggagago sa mga Pilipino. Paano pa tayo magtitiwala sa darating na eleksyon na mangyayari kung ganyan nilang nangyayaring binababoy nila ang rule of law? Wala pakialam, magtiwala kayo sa hindi, basta tapos na eleksyon. Basta si Sara nakatakbo, tapos ang Pilipinas. Tapos marami pang magpapail ng mga mature yung candidate na sinasabi, nagka-leche-leche na. Di ba? Yun lang yun. KJ Show po, sumagot to. Simula na maging presidente si Gong Di, wala nang panggalang sa batas ang mga politiko. Sa kanlantaran na ang pagnanakaw, dati disimulado pa. Ngayon, proud pa sila na nagnanakaw. Pinagmamalaki pa nila ang mga biniling mga mamahaling sasakyan galing sa nakaw na pera ng bayan. Saan ka pa? O, diba? Nagyayabang pa lalo yung mga nepo babies. Naknang puta. Ano ba? Kani kinain isang gabi, puta. Ay! Lalo yung anak ni
Saldi ko, puta. Hindi yata sumasayad ng pasa. Hindi yata nag-highway. Puro aeroplano sinasakyan kung saan pupunta. Helicopter. Okay na. Ay, naku. Rodelio Alpilor, shout out. O, di ba, Sir Rox? Grabe na talaga, Comelec. Pinanigan si Kilay, kaya ang lakas ng loob ng mga magnanakaw sa gobyerno kasi alam nilang papanig sa kanila ang kapwa nila tuso sa pera ng bayan. Inis panoorin ng mga balita. Kasira ng mood. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. God bless, Rodelio. Lana. 3J show po nito. Ang dapat mawala sa landas ng Comelec, si Garcia. Siya ang lason dyan sa Comelec. Di lang yan. Halos lahat sila yan. Iisapwit niyan. Ha? Lagay. Ganun ba? Lagay. Ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, napanood ko si Robin Hood. Umepal na naman. Bobo. Bobo yan. Talagang engot lang. Ang tagal naming napakinggan ng yung video call ni Robin Hood. Kailan lang yata naririnig yun? Boses daw yun ni Badoy. At yung mga binabanggit na pangalan ng mga vlogger, DDS yun. Ramon Valencia, pagpasensyahan mo na yan. Utang inang yan. Oo. Attention to Tony Claire, Kalugar. God bless, bossing, lahat mga warriors at sa pamilya mo. God bless, Ramon Valencia. Shirley J. Sir, shout out Si Rox, panoorin mo yung vlog ni Gadon. Talsik laway mo sa katawa. Sige na nga, pinanood ko kanina. Natatawa nga ako, totoo lang. Yun nga, sana ko content ko, kaya ko dito eh. Baka bukas. Sana mapanood mo yung si Sarah Mary Grace Piatos. Durog na durog, pati mga didis, malamang mapikon. Diba? Si Gadon pa. Shirley J. Sir, ito. Dapat talaga, kalusin na mga yan. Tama ka, Secretary Ronald Llamas. Diba? Shirley J. Sir, ito. Patay, pati Comelec, DDS na din. Mag-ingat ka, PBBM. Baka tapos na ang halalan sa 2028. Talasan mo ang pakiramdam mo. Nakakamada na. Pati sorbet, puta na. JTV. Tol, walang iya si Garcia. Walang iya si Garcia. Si Comelec cleared si Quezon. Tapos binigyan si Marcoleta ng show cause order. Hula ko, maalis si Marcoleta sa pagkasinado. Hindi aalis yan. Panood ko nga si magmumulta lang daw yata 10,000, sabi ni Romy Makalintal. Anong klase ito? Mutang Comelec na to. Section C. Reynaldo Gonzalez, shout out. Sa buwisit ko, Sara Serox. Napanaginipan ko pa. Anak ng pating, nagpamudmud ng pera sa DepEd pero may pumapalakpak na nagbubu. Buti, nagising ako agad, kundi bangungot pa. Nangyari sa akin. Totoo. Rinaldo Gonzalez. Sino ba si Rox yung mata? Matalpo kaya natin? Tang-inang. DJ Show pa nila. Sir Rox, ano ka mo? Kagulat-gulat? Ito naman itong 3J Show pa ito. Ano kagulat-gulat doon? Si Garcia ang Comelec chair. Tawa-tawa. Magulat ka kung guilty si Quezon. Yun. Ang galing talaga tong batang MLQ net eh. Uy, nakita ko yung Thanksgiving yun. Dami. Butik yung dami pagkain. Nakita ko kanina. Handa ninyo sa Thanksgiving ba yun? Kaya lang, gahanap ako ng puto dinuguan, wala naman. Ang dami, puro masasarap 3J Show po nito. Sir Rox, pero alam mo, baka ito ring nangyaring desisyon kay Quezon, lalong magdala ng mas marami pang gulo sa administrasyon ni BBM. Ang dala ng desisyon na ito, hindi katanggap-tanggap sa madlang people. Ang desisyon na ito, at ito rin ang magiging dahilan para ang ibang mga kurap lalong mapag-initan ng batas na dapat lang naman. Layan. Lusot na si Mate. Ba yan? 3J Show po. Sir Rox, huwag kang mag-alala dyan kay Bantag. Alam mo, sadyang hindi nahanap yan for whatever reason. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya hahantingin ng batas. For now,
laylo muna ang paghahanap kay Bantag. Pero may tamang oras para mahuli din ang Bantag. Wala yan. O tulad ni Harry Roque, o sige, tago ka ng tago, daldal ng daldal sa Sokmed. O anong napala niya? Balik Pinas din yan. Kaya si Bantag, mahuhuli din yan. Sana nga. Pre. Marilo Pabianak, shout out Dor Garcia, Prenami Bingson. Eman Escalona, anak, shout out. Jan Dimango, my friend, shout out. Sabi ni Maru, oy Malo, ano yung nangyari sunog dyan sa Hong Kong? Malayo ba kayo doon, nak? Dami namatay. Building no? Good day po tayo sa mga ka-warriors. Shocking palagi ang ganap sa ating bansa. Sa SC, sa impeachment si Sara, tapos itong kagulat-gulat na naman Comelec palagi. Tayong bigo sa desisyon nila. Hindi talaga para sa ikabubuti ng bayan, kaya nauunawaan nating damdamin ng mga Pilipino. Tila ba maitanong natin, may pag-asa pa ba ang pagbabago kung mayroon mga ganitong leader like Sara? Kaya palagi tayong manalangin para sa ating lahat at sa ating bansa. Totoo yan na, panalangin nila talaga. Ako tingin ko panalangin nila talaga ang dito milagro. Oo. Pero so para magandang ginagawa ni His Excellency Oo. Pero yun nga, amoy-amoy ka sa tabi-tabi mo. Naku, Diyos ko. Atty. Claire Castro lang yata ang napupuri ko dyan. Sa totoo lang. Hirap na hirap si Atty. Claire. Oo. Lalo yung binasa niya kahapon, yung nangyaring pagkaka-dismiss sa kaso nito si Chis Escudero. Pucha, batas pala yan. Pag presidente ka ng kumpanya, magbigay ka ng pera mo, walang bawal doon. Oo. Basta hindi nanggaling sa kumpanya mo, putang ina. Tanginang yan. Saan galing? Putang ina. Walang iya talaga. Ano ba yan? Marilo ulit. Ang kapal ng mukha ni Jinggoy, nagpaplano pang mag-tour sa Japan at then Australia until January 15. Nakaamba ng arrest sa kanila. Nagpipiling malinis talaga. Hay, mga lawbreaker talaga sila. Honorable naman, manok. Anak Marilo ulit, Alam mo po, tay, ang nai-imagine ko, itong bansang Pilipinas, napapaligiran ng mga gutom sa pagkain. Kaya ang kaya ng mga maupo sa gobyerno, kanya-kanya silang kurakot. Gutom na buhaya, gutom na leon, gutom na sawa. Kahit yung pinakamaliit na hayop sa gubat, tila sila nakawala sa kural. Parang ganun ginagawa nila sa pondo ng bayan. Hindi man lang nakuhang mag-share sa mga kawawang Pinoy. Totoo yan na. May oras pa naman ito. 889 million budget ng OBP. Approve agad. 5 minuto lang. Ito. Ang lakas talaga nung Vice President, no? 700 mahigit lang. Itinaas pa ng Senado. Tangina. Anong klase itong Pilipinas nito? Senator Sherwin Gatchalian, the chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Dito, absent si Bato. Siya dapat ang sponsor na itong budget nito absent. Si Bato, hindi na ho yan lilitaw. Hindi yan gago. Bakit? Kung lilitaw siya sa Senado, masusundan siya. Malalaman kung saan siya pupunta. Sigurado susundan siya. Kaya, si Bato. Mapakinggan natin ito. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026 amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to Senator Ronald Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Pumunta pa pala si Sayad dito sa Senate, no? Oo.
Kaya pala nanginginig itong mga senador. Approve agad. Palibasa, hindi nyo pera yan eh. Pero sa Kongreso, hindi ganito kalaki. Nadagdagan pa may 100 milyon to eh. Dinagdagan ito Senado. Yung binigay na budget ng Kongreso. Tuloy mo, Kimo. Noong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa... Hindi niya siguro alam yung Tagalog ng manifest. Kaya in-English niya, magmamanifest. Wala siyang katanungan, natutuwa siya. Ating bulwagan ay ating pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Visit ka kung saan nga pupunta yung Pangulo mo. Nandiyan daw ang pangalawang... Kung saan nga pupunta yan eh. Ngayon lang pumunta yan dyan dahil sa budget. Sikim mo. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at... Tangina, no? Gago talaga to, no? Pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the pleasure? Napakalaki ng ninakaw din yan, gago. Hindi nga mapaliwanag, gusto niya dinala yung mga ninakaw niya, tulong siya. Tama, ganun, no? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Mabilis na umusad sa Senado ang usapan nang aprubahan nila sa loob lang ng wala pang 5 minuto ang 889 na milyong piso na proposed budget ng Office of the Vice President para sa 2026, isang hakbang na nagpakitang handa silang tapusin agad ang deliberasyon sa pondo nitong Huwebes, Nobyembre 27. Tinanggalan siya. Ay, nako. Mission accomplished pa, mga boss. Yan o ang Pilipinas. Yan o ang Senado. Kaya yung impeachment dito si Sayad, huwag na ho katayong umasar yan. Wala akong mangyayari yan. Tapos na ho yan. Yung mga kaso na lang na isinampa sa kanya dapat. Yun na lang ang mabuhay. No? Pero yung sa impeachment, wala akong pag-asa. Yung kaso, kasi nga wala naman siya immunity from suit, di ba? Magandang gabi po, mga boss. Ako, baka meron akong... Pero 2 oras pa rin ang desisyon eh. Pero ilalive daw ho kasi baka naka-live na po yun, no? Magandang gabi, mga boss. Sana nagustuhan niyo yung ating mga topic. Ang dami, no? Oo. Maglusartan ho kayo, ha? Good night. God bless.